ay sa demonyo. Bakit ko sinabing mandaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Puro panlulukong pagdaraya ka. Noon pa, ayan, payat ka pa. Noon, para kang may TV niya noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Paano ako mauubusan isasagot sa iyo? Ay napakarami mong mga kasinungalingang ginawa para maloko mo mga Katoliko. Yun, si Cesar Sineta ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Oo. At alam nyo ba na pagkatapos niyan ay humingi naman siya ng sorry sa mga kamalian na nagawa niya bago biglang nawala sa ere si Sinita. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo? Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. O, yun. Sandali muna, biglang humina ang ating signal. Okay ba? Comment kayo. Sige. Tatalakayin natin ito bago tayo papasok sa punto por punto, mga kapatid. Samahan niyo ako. Kasi lingalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking like sa ating live? At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Okay. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. No? Medyo humina ang ating signal ngayon. Okay. Sandali muna. Di tayo naka-live sa Facebook. Tayo naka-live sa Facebook. Dito lang muna tayo sa YouTube. Oh. Welcome sila si kapatid na Berna Ibersabal, Linda Bangas, Analisa Uso, Jumer Sithar, at Lydia Caba. So bago tayo papasok sa punto por punto, mga si Leticia Duran, mga kapatid, alam nyo na noon pa man, grabe na ang banat nitong mga ministro ng INC, Iglesia ni Cristo. At dami ding natangay nila dahil sa mga kainosintihan ng mga kapatid natin. No? Lalo na sa mga Katoliko, maraming kulang ang kaalaman sa pananampalataya na Katoliko. Kaya sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, ating sasagutin na maliban na grabe ang kanilang banat sa pananampalataya, isa sa mga iginiit na mga ministro ng Iglesia ni Cristo na ang Katoliko daw ay sa demonyo. Pero nagtaka, di ba kayo nagtaka? Kung ang Katoliko ay sa demonyo at ang Katoliko ay sa sanlibutan, kaya may doktrina silang hindi pwedeng makipaghalubiyelo sa sanlibutan. Pero di ba kayo nagtaka? Bakit yung mga politikong hindi kaanib nila, mga politikong nasa ibang sekta, mga politikong Katoliko, bakit sinusuportahan nila kung hindi sila makipaghalubilo sa sanlibutan? Isa sa mga dahilan, mga kapatid, sa kanilang doktrina, bakit sinasabi nilang ang Katoliko daw ay sa demonyo o na may kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtanong,
At batay sa kanyang tanong, sigurado talaga na iglesia, sa amoy pa lamang sang tanong, iglesia ni Kristo na ito. Ito, tanong, may taglay ba kayong aral ng demonyo na bawal mag-aasawa at lumayo sa lamangkati o bawal kumain ng karne? Yon ang kanyang tanong. Dahil noon pa man sa panahon ni Felix Manalo nang itatag yung iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, ang ginagamit niya sa sarili niyang pag-aaral at pinagtagpi-tagpi niya ang mga aklat Katoliko, lalo na itong mga aklat na ito na siyang inyong pakinggan, bagong-bago. No? Hindi na ito makita sa library ng Katoliko. Pero maraming salamat dito sa Iglesia ni Cristo. Bago, no? Di ba? Kita niyo, bagong-bago. So, wala na kayo makitang aklat na ito. Pero ginagamit ito mula pa noon ni Felix Manalo. Ito din, ang aklat na ito, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Bagong-bago, no? Pero di na kayo makakita ng mga ganitong aklat. Itong mga ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. At una nilang gagamitin itong talatang ito. Nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatang 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi aral ng Diyos, kapatid na Michael. Kaya ba natin binasa po ang talatang yan para tuligsain ang simbahang Katoliko? Hindi, kundi para maunawaan ng ating mga taga-subaybay, lalo't mga nagsusuri, na sa pagsunod ng tao sa aral na yan, matatalikod siya sa pananampalataya. No, so, yon ang isa sa mga batayan nila na ang simbahang Katoliko, ang siyang unang iglesia ni Kristo, ngunit natalikod sa pananampalataya. Dahil sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 at unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1, no? Na ipinagbabawal ang pag-asawa. 4, 1, 3. So, yun ang ginagamit ng mga ministro, mga kapatid. So, paano natin sasagutin ito? Una, tandaan natin, may ginagamit din sila. So, kung ang simbahang Katoliko, remember, Bible must be interpreted according to the context in which it emerges. Sa Biblia, umano, kung tignan, isa ito ginagamit nila sa Biblia, ang obispo sa Biblia ay merong asawa. Samantalang ang obispo ng Katoliko walang asawa. Ito ang mabasa sa unang Timoteo 3:2. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Yon ang mabasa sa ibang salin, obispo kaya yan ang mabasa. Pero tandaan natin, bakit
nakasulat sa unang Timoteo 3:2 na ang obispo ay may isa lamang asawa. Dahil noong unang panahon, mga kapatid, sa early Christians, optional ang vow of celibacy. Vow of celibacy, yon ang hindi pag-aasawa ng mga kaparian. Kaya may mga obispo at mga pare noon, kahit nga ngayon sa Eastern churches, na may asawa. So, mga pare sa Eastern churches, maliban sa obispo. Kaya, ang mga obispo noon, nag-aasawa. Pero, kailangan isa lang ang asawa. Iyon ang konteksto sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2. Sa history, mga kapatid, no, makita natin na sa history, lalo na merong 28 hanggang 30 na mga papa, may mga asawa. Sa history yan. So, ang vow of celibacy, huli na yang pinatupad ng simbahang katoliko sa Western Church. Ibig sabihin, pag Western, Roma yan. Ayon sa batas ng simbahan canon law. Sa Western churches. Pero sa Eastern churches, yung Eastern churches, Alexandria, Constantinople, Jerusalem, Antioquia, hanggang ngayon, may mga pare na may mga asawa. At para din sa inyong kaalaman, mga kapatid, hindi lahat sa mga paring katoliko ngayon ay walang asawa. Bakit? Dahil yung Eastern churches, meron silang mga kaparian na may asawa. At kahit na dito sa Western Church, sa Roma, na bahagi, dito sa Pilipinas, may naordinahan na paring nag-asawa, ngunit sumakabulang buhay na ang kanyang asawa. At hindi lang yan. Kahit dito sa Western Church, may mga Anglican na mga kaparian na converted sa Catholic at dahil na-convert sila sa Catholic, meron na silang mga asawa, so ang ginawa ng simbahang Katoliko, sila'y nagpatuloy sa pagiging pare na may asawa. So, ibig sabihin, mga kapatid, pinahintulutan silang may mga asawa habang mga pari sila sa simbahang Katoliko. Hindi talaga alam yan ng mga ministro ni Felix Manalo. At tandaan natin na ang tunay na iglesia ay may otoridad sa pagpahintulot San Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. Now ngayon, sasagutin natin, mga kapatid, itong paboritong tuligsa at paninira na hindi daw paninira ayon sa mga ministro ni Felix Manalo sa simbahang Katoliko, ang kaugnay sa celibacy, yung buhay na walang asawa sa mga paring Katoliko na ayon sa kanila, nagmula daw umano sa demonyo. Kung galing sa demonyo, di ba nila alam na mismo ang ating Panginoon Jesucristo walang asawa? Ito ang madalas na ibabato ng mga ministro ni Felix Manalo laban sa simbahang Katoliko, mga kapatid, sa kanilang pagsamba, kahit nasa public debates. Wala nang public debates, ano? Miss ko na yata yan, No. At lalo na sa mga pandoktrina nila, yung pangangaral nila sa mga naimbita nilang mga inosinting Katoliko para maguyo at mapaanib nila. So ito ang kadalasan nilang gagamitin. Kaya sasagutin natin ngayon, mga kapatid, yung madalas nilang mga argumento at akusasyon sa simbahang Katoliko. No? Lalo na itong ginagamit nila na unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 at ituloy sa 3. Ang tanong, may basihan ba itong tuligsa ng mga ministro gamit itong mga napakaluma ng aklat ng simbahang Katoliko na di talaga natin makita na ngayon?
imposibleng makakita kayo ng ganitong mga aklat sa library ng Katoliko. Maliban lang sa Iglesia ni Cristo. At maraming salamat nito. Bagong-bago, galing sa Iglesia ni Cristo mismo. Ha? Bagong-bago, di ba? So, ngayon, mga kapatid, buti na lang nakakuha ang ating mga researcher dito, no? Galing sa Iglesia ni Cristo. Kung pag-aralan natin, mga kapatid, ang kasaysayan, kaugnay sa silibasya, kung ito ba'y aral ng demonyo o aral mismo galing sa ating Panginoon Jesucristo. Pero, ang tanong nila, bakit sa San Mateo Kapitulo 8, versikulo 14, si San Pedro may biyenang? So therefore, si San Pedro ay may asawa. Ang inyong papa, unang papa, may asawa, pagkatapos gayon, meron na kayong silibasi. Alam nyo, magaling sila maggamit ng mga aklat, di ba? At iba't ibang salin ng Biblia. Pero kung tingnan natin ang aklat na ang pamagat ay The Edge of Faith by Will Durant, page 44. In the first 3 centuries of Christianity, celibacy was not required of a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders. A no man could be ordained who had married 2 wives, a divorce or a concubine. So malinaw yang sabi mismo sa kasaysayan. Sila mismo gumagamit ng mga aklat kasaysayan. So, ang mga Katolikong pari, mga kapatid, lalo na sa Roman Rite, na tinatawag na Latin Rite, meron tayong tinatawag na vow of celibacy. So, ibig pong sabihin, ang Western Catholics na mas kilala sa tawag na Roman Catholic Church lamang, yung merong vow of celibacy, ang hindi mag-aasawa. Ngunit, yung Eastern Rites, yung mga Katoliko na nasa Alexandrina, ang Constantinople, Jerusalem, yun ang tinatawag na Eastern Churches. Yung mga pari nila, may mga asawa yon. Baka di nila alam. Gayon din ang mga pari ng ibang denominations na nakipagbalik loob sa simbahang Katoliko. Meron dito sa Western Church, binigyan sila ng pahintulot mula mismo sa Santo Papa na magpatuloy ang kanilang pagiging pari dito sa Roman Latin Rite na may mga asawa, may mga pamilya. So research naman pag may time, no? Di po ba? Kaya, malipog, gagamitin nila, mga kapatid, ang unang Timoteo 4:3 na batayan na natalikod ang simbahang Katoliko dahil di nila alam talaga ang konteksto diyan. So, pagiging, delikado po, dala sa pagiging ignorante ba? Kaya sa ibang sikta, bilang sulpot na tatag lamang ng tao tungkol sa simbahang Katoliko, hindi nila alam yan na hanggang ngayon may mga kaparian sa Eastern Churches na may mga asawa at sa Western Church may mga tinanggap na mga pari sa ibang sikta, lalo na sa Anglican, na nagpatuloy dito sa simbahang Katoliko na may mga asawa. O baka di nila alam yan, mga kapatid. At kung alaman nila, abay, di na lang nila sinasabi dahil magiba ang doktrina ni Mr. Felix Manalo. At ginagamit nila, matapos gagamitin nila itong unang Timoteo, ang unang Timoteo Kapitulo 4. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia.
kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatang 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya. At So, ito ang gagamitin ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. No? At sasabihin nila, o di po ba ang nakikinig sa aral ng demonyo, nagbabawal sa pag-asawa, nagbabawal sa pagkain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Mga kapatid, sino po ba ang katuparan niyan? Tingnan po natin sa kanilang aklat Katoliko. Ang pamagat po ay pananampalataya ng ating mga ninuno na ang may akda ay isa pong cardinal na si James Cardinal Gibbons. Ito po ang ating mabasa, mga mahal na kapatid. Yan ang mga ministro. ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng kardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy na saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan. Ang ginagamit ng mga ministro. O di po ba? Nasa aklat ninyo mismong Katoliko. Meron silang pinutol. May iniwasan. 396. Pakita ko. Pakita ko sa inyo ang pinutol ng mga ministro. Ito po, mga mahal na kapatid. Ang pinutol ng mga ministro. At iniwasan ng mga unang araw sa iglesia dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari, datapuat sila'y inuutosang mamumuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Pinutol na ng mga ministro na meron palang mabasa at ipinaliwanag na kahit na may vow of celibacy, mga kapatid, noon pa man may pinahintulutan. Dahil, bakit umano? Sa iniwasan nila sa naturang pahina? Dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaki na may mga asawa ay pinahintulutan na magpapari. See? Yan. At hindi lang yan. Tagpi-tagpi nila itong isang aklat pa. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko na nakasulat sa naturang aklat. Bawal ng pagkain ng lamangkati o karne, natupad pa rin yan sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang pagbabawal sa kanilang mga miyembro ng pagkain ng lamangkati o karne. Lalo na nga sa panahon kung tawagin nila ay Biyernes Santo.
at iba pang mga aral na itinataguyod sa loob ng Iglesia Katolika na hindi lang wala sa Biblia kundi labag sa pagtuturo ng Biblia. Ayan. Itagpi-tagpi nila ang mga aklat na ito. Kaya, sasagutin natin itong mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid sa Iglesia ni Manalo. Una, yung celibacy, yung buhay na walang asawa sa mga kaparian ng simbahang Katoliko, di pwedeng iugnay nila sa talatang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Bakit? Una, tingnan natin ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the later times some shall depart from faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Yun ang napakalinaw na nakasulat, mga kapatid. So una, malinaw na ang binanggit sa unang Timoteo 4:1, doktrina ng demonyo, ang simbahang Katoliko ba nasilibase? Dahil po ba para sa pag-aalay sa demonyo kaya di nag-asawa? Hindi. Sa Catechism of the Catholic Church, malinaw po, mga kapatid, ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko kaugnay diyan. Ito ang mabasa natin. Catechism of the Catholic Church 1579, all the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of permanent deacons, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. Napakalinaw ang aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid, na ang celibacy for the sake of the kingdom of heaven. Now ngayon, kung literal ang interpretasyon, dahil sola eskriptura kasi ang mga ministro ni Felix Manalo 1914, na ginagamit nila itong talata na unang Timoteo 4:3, lalabas na ang di pag-asawa ay sa demonyo, ilalabas na ang Diyos pala para sa kanila parang sa demonyo na. Bakit? Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. Ayon sa Diyos, this message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons or daughters in this place. See? Kung ang di pag-asawa, mga kapatid, ay sa demonyo, yung Jeremias 16:1, sa demonyo, ibig sabihin sa demonyo na yan. Kaya, dito pa lang, mga kapatid, malalaman na natin na hindi lahat na mga pagbabawal sa pag-aasawa ay saklaw sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3 na ginagamit ng mga ministro. Kaya, kung may bawal, ang Diyos mismo nagbabawal sa pag-asawa ayon sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. May dahilan yon. Ganon din ang mga pari sa simbahang Katoliko, na kung hindi sila nag-aasawa, may dahilan yon. Kung bakit hindi sila nag-aasawa, ano ang dahilan? Ayon kay San Pablo, sa unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 8, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa katulad ko. Ano daw? Si San Pablo ang gumagamit sa talata, siya ang nagsulat sa talata na unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3, na nagsabi, na binasa sa mga ministro ni Felix Manalo, na ano daw? Nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael, aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila,
ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya. At So, yan ang ginagamit nila. Si San Pablo ang nagsulat yan. So kung ang konteksto sa letra por letra nilang pagbasa, ang di pag-aasawa ay sa demonyo na, di ba nila alam na ang nagsulat sa unang Timoteo 4:1-3, si San Pablo, at si San Pablo, anong sabi niya? Ako, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay. Sandali. Malinaw ang sabi ni San Pablo. Sabi ni San Pablo sa naturang talata, mga kapatid, ito. Ito naman ang sinabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. Si San Pablo walang asawa. At para sa mga taga-iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ang pagkawalang asawa ay sa demonyo. Di lang yan. Ano pang sabi ni San Pablo? Bakit tularan siya na walang asawa? Ito sabi niya, mga kapatid, unang mga Korinto Kapitulo 7, versikulo 35, at ito'y sinasabi ko sa inyong sarili, kapakipakinabang, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon na walang abala. So ano daw dahilan bakit kailangan walang asawa? Mismo si San Pablo nagsabi, para makapaglingkod sa Panginoon na walang abala. At hindi lang yan. Ano ang mabasa natin sa banal na kasulatan, lalo na sabi ni San Pablo sa kaniyang aral diyan sa unang Korinto kapitulo 7, versikulo 32, at ituloy natin sa 34. Ito ang pahayag ni San Pablo. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng mga lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang mga pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito, hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Pagkatapos sabihin ng mga ministro ni Manalo, sa demonyo yan. Kaya, maling gamitin, mga kapatid, ang unang Timoteo Kapitulo 4:1-3 para sa mga kaparian. Dahil hindi talaga para sa kanya yan. Kung meron mang talata na tukmang-tugma para sa mga kaparian, walang iba. Yung mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 19, versikulo
12. For there are different reasons why men cannot marry. Ang Panginoong Hesus nagsabi dito, because they were born that way. Others, because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. Ano daw? Napakalinaw. Ang ilan ay hindi mag-aasawa dahil sa kaharian ng langit. Siya na makagawa nito ang makatatanggap nito. Napakalinaw mga kapatid pagkatapos sinasabi ng mga ministro, isa demonyo yan. Oh. At hindi lang yan. Di mo ba napakalinaw ang nakasulat sa unang Timoteo? Ano ang nakasulat? Balikan natin ang unang Timoteo ha. Ano ang nakasulat? Unang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Ano? Ang Espiritu ay malinaw na nagsasabi na sa huling panahon, ang ilan ay hihiwalay sa pananampalataya. Ano daw? Sa huling panahon. Tanong, sino ba na sikta o iglesia na itatag sa huling panahon? Di po ba ang iglesia ni Kristo? Ang simbahang Katoliko ba'y sa huling panahon? Hindi. Dahil sa world history, the New Book of Knowledge, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. O see? So, hindi sa huling panahon, mga kapatid. Ang sabi din, ang ilan. So, ilan. Hindi ang lahat, ang ilan. Ang tanong, ang Katoliko'y ilan ba? Hindi, napakarami natin. Sino ngayon ang ilan lang? Di po ba? Sila lang? Oh. So, maling-mali, mga kapatid, ang interpretasyon, lalo na ni Felix Manalo. Kaugnay diyan. Kaya, tugmang-tugma at tupad talaga sa mga kaparian ang talatang San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12, ang unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 32. Sa Diyos talaga ang celibacy, ang di pag-aasawa sa mga kaparian at ating mga kamadrihan. Dahil pinili nila iyon, alang-alang sa Diyos, at hindi alang-alang sa demonyo. At hindi sa pilitang pagpili nila ang celibacy, mga kapatid. At alam nyo, kahit si Apostol Juan, may nakita siya doon sa langit. Ano nakita niya doon sa langit? Tingnan natin. Pahayag, Kapitulo 14, versikulo 4. Ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. See? Ngayon, batay dito sa mabasa, mga kapatid, na mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae at sila'y sumusunod sa yapak ng kordero. Ang ating Panginoong Hesus, walang asawa. Pinili sila mula sa mga tao para maghandog sa Diyos. Ang tanong, sino yon? Hindi pwedeng mga pastor yan. May asawa sila. Hindi pwedeng mga ministro yan. May mga asawa sila. May kaugnayan sila sa mga babae. Di mo ba? Hindi pwedeng mga ministro ni Felix Manalo yan. Dahil ang mga ministro, may asawa sila. Bawal lang mag-asawa pag nag-aaral sa pagkaministro. Di ba ba? O saan mabasa? Pag mag-aaral, bawal mag-asawa. So, ngayon, kung hindi iyan tumutukoy ang pahayag 14.4 sa mga pastor at ministro, sino yan? Walang asawa at di nagkaroon ng kaugnayan sa babae. Walang iba. Ang mga kaparian ng simbahang Katoliko.
Kaya mga kapatid na mga Katolikong natangay sa siktang tatag lamang ng tao, mag-isip-isip kayo. Dahil alam niyo naman na ang pagkadaya talagang maranasan sa iba't ibang paraan. Pero mga kapatid, napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Kaya, ang ating Panginoong Hesus, San Juan Kapitulo 17:17, Sanctifica eios en veritate, sermo tuos veritas est, na tayo'y magiging isa. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.